guys, i-share ko ngayon yung epekto talaga ng cellphone. Yung cellphone guys, malaki ang tulong sa atin. Pero pag gagamitin sa mali, yung magdamag ka ng puyat, actually tulog ako guys. Tapos yung mga anak ko, pinatutulog lang pala ako. Dahil pagod ako, nag-massage, solo parent ako. Ako na lang yung nag-take care sa kanila, nagpo-provide ng needs ng mga anak ko. So makikita ko na yung pagod ko, yung hirap ko, hindi matutumbasan. Kung yung anak ko mapapahamak, kahit ipinapaliwanag ko na sa kanila na, anak, mali yun. Pero hindi nila nagigets na mali pa rin. Until siguro, intayin pa nila na magkasakit. Sa ko pinapaunawa ko sa kanila na mahirap, saglit lang yung buhay. Pag yung buhay mo, nalagay na sa alanganin, napunta na sa kapahamakan, hindi mo na kayang bawiin. Ang totoo, marami na akong experience na bago mangyari, makikita ko yon. Kaya may mga palatandaan na ako na, anak, tigilan mo yan. Huwag ka nang mag-cellphone, dilaw na yung mata mo, dilaw na yung balat mo. Kasi may mga ano na yun yung pag hindi mo nagamit ng tama yung cellphone, usually, ang ganda ng cellphone, nakakatulong sa updated ka sa lahat ng nangyayari sa mundo. Subscribe ka na sa mga taong magaganda yung vlog. Nakakapag-search ka ng mga kailangan mong malaman. Dapat mo pang matutunan na iba. Marami kang natututunan pero may limit. Pero kung, wow, tulog ako, ang tagal ng tulog ko, sila walang tulog, tapos sasabihin ng teacher, Mami, yung anak niyo po natutulog dito sa school. Tapos i-deny nila. Nakakatakot. Sabi ko, Lord, guide me Lord sa tamang gagawin ko para sa mga anak ko, para tanggalin ko na yung cellphone, ibenta ko na, o di kaya patigilin ko na lang sila sa pag-aaral, mag-cellphone na lang sila. Actually, mali po yun. Ang sa akin lang, sana makinig po. Hindi lang yung mga bata ko, kundi yung mga batang iba pa. Mahirap kasing ma-abuse yung dapat mong gawin. Na dapat nag-aaral kang mabuti para sa buhay na to. Kasi yung knowledge, hindi mapapalitan ng lahat ng bagay. Pag mayroon kang alam, kaya mong i-take control lahat ng bagay. Lahat ng may mali ka, may isip mo na mali yung ginagawa mo. Yes, lahat ng magulang nakaka-experience ng ganun Nakaka-experience na yung anak nila hindi sila pakinggan, pero dapat ang manaig yung kabutihan, yung pagnanais mo na maitawid sila, at yung mga anak naman sana nakikinig. Ako naman, hindi naman ako mawala ng pag-asa, na may tama yung mga anak ko. May Diyos naman at katuwang ko sa lahat ng bagay. Pangat wala na akong katuwang na partner sa buhay, pero may Diyos na kasama ko, na i-guide ako sa tama. Naniniwala ako na lahat ng bagay pinagdadaanan upang sa katututo at maging aral. Yun lang po. Sa mga katulad kong mami na kailangan i-guide yun mga anak, huwag po tayo magsawa. Dahil nung una, galing ko mamalo. Pero yung mga anak ko na po, yung effect noon talaga, naging mabait sila. Naging masunurin silang anak. Mahirap kasi na yung mga bata ngayon walang takot sa magulang. Walang takot sa magulang. At higit sa lahat ginagawa nila para sa sarili nila. Sa Bible naman kapag ikaw na ang nasunod, kasalanan na yun. Dapat yung will ng God ang masusunod, hindi yung will mo. Dahil lahat ng mayroon sa iyo sa Panginoon nagmula. Lahat ng dapat to glorify God, to honor God. Yes. Amen.